At sa unang palapag ng ating palatuntunan, 18 Marine, naging 18 Marites. Ano ba naman yan? Mike Defensor, hindi ka man lang makadepensa na maayos. Ano ba masasabi nyo dyan? O, pabago-bago ng script. Ito ba yung sinasabi niyong 18 na Marines? Oo. Yung sinabi nga ng AFP natin, na 4 doon, tama ba? 4 doon. Bogus. Bogus. Then yung iba doon Dishonorable charge. Yun, dishonorable charge. Sa madaling sabi, sila ay mga Walang credibility. Kredibilidad. Tapos, sa tingin ninyo mga kababayan, tatanungin ko kayo, mga bossing, kung walang kredibilidad ang isang tao, sa tingin nyo kapanipaniwala pa ba? Hindi. Ang sinasabi ko. Hindi. Diba? Hindi sila panipaniwala. At saka alam nyo, napansin ko lang, sabi ko nga kanina sa live natin, live ko lang pala, yung pong mga sinasabi nila, napakaraming butas, napakaraming kalat. Oo. Tama si Dami, Atty. bossing. Claire doon na yun daw kanilang script lousy. Mm. Lousy script, sabi nga ni Atty. Claire Pero, bossing, Boss Mike, may kasabihan na, sabi nga, lousy, snappy, lousy, same salary. Diba? Ito yan. Yan. Ito. Alam nyo, kwento ko lang ha. Kwento yan ha, kwento. Kwento. Hindi marites yan ha, kwento lang. Marites to. Andun kami. Oh. Andun kami. Itong kanilang abogado na tinaguriang na isa sa mga legendary Na nagpapatalo ng kaso. Nakilala ko yan si Atty. Levi Valigod as a professional. Kaso nga lang, nung nalaman ko yung issue ng land grabbing na ginagawa niya, doon ako nagtaka. meron talagang ganun. Meron. At saka may nabasa akong dyan yung kay Senadora Miriam. Sinama pala si Senadora Miriam sa parang pork barrel ata noon. Yan din si Atty. Baligod din. Ang problema, kakasuhan nga daw sana ata or ipapadisbar. Kaso parang, ewan ko, yun ang hindi ko, kung ano nangyari. Kaya yung ano. Pero mga kababayan, liliwanagin ko lang disclaimer po ano man ang opinion ng bawat isa sa amin, kami po yun. Hindi po kasama ang bawat isa sa opinion ng isa rito. Yes. So disclaimer po. Eto na talaga yan. Si attorney, abogado yan ni Singson. Huwag na tayong mag-ano-ano. Totoo yan. Sa graft and corruption case, abogado siya ni Singson. Oo nga daw. Nakakakalat naman po sa social media. Hoy, pero hindi biro yung 805 billion, no? Na pinapakalat nilang fake Hindi news. talaga biro yun. Grabe. Kasi alam mo, eto po kung talagang legit po, sabi nga po ni Senator Ping Lacson, paano naging 805 million? Billion. Magiging 70%. And yung 30% po ay hindi po, magsasobra po. Yung pupunta kay Bernardo, yung napunta sa BGC Boys, yung napunta kay Gardiola, hindi po magsasapat yon. Magiging labis-labis kung lahat napunta kay Saldico. Hindi kasi ganito yan. Gumagamit talaga sila ng big amount or sobrang laking numero. Kasi ano yan psychological tactics yan. Tama ka. Kasi meron sinasabi si Nyulo. Napunta daw kay Saldico. Kulang Napunta daw kay Saldico at saka Martin Romualdez. Patay tayo. Yun. Mga minamahal, yung 805, makinig kayo. Yung Aray! hindi, makinig kayo. Yung 805, wait lang kasi. Hindi, ganito kasi yan, guys. Mabilis kasi talagang mag-react ang mga Pilipino kapag ang pinag-uusapan dito is big amount. Diba dati yung maleta scheme nila, pinag-usapan din yan. Kasi yung target nila dyan is yung mga DDS standards na hindi nag-fact check. At saka, ano yun kapag sinabi mong 805 billion, ano yun, magkakaroon yan ng shock sa mga Pilipino. Shock effect. Oo, tas may headline agad yan. Ang laki ba naman ng pera mga minamahal Di ba? Kailangan nilang gawin yon sa madaling salita. Ibig sabihin ni Mima, kailangan nilang banggitin ang 805 billion
para magulat yung taong bayan, oh wow, ang laki, ang daming pera nun. Kawawa naman tayo. Ganito Ganon. kasi yun, viral potential kasi siya, mga minamahal. At sige, Nga. Boss Mike, Koy, kami ni Tiger, di pa kami nakakaano eh. Bilang nag-abroad kayo, may maleta kayo, di ba? Meron. Yung maleta pala, kailangan ba 3 tao bubuhat? Explain nyo nga yan. Yan. Kasi yung 3 tao, marines pa yun, lalaki ng katawan. Mga muscles yun. 3 sila. Di ba? Di ba? Actually, yung maleta kasi, depende sa laman din. Okay. At At saka, saka may yung height ata, di ba, boss? Oo, May ganun, tsaka di ba? may pang check-in at saka may pang hand carry. Okay, oo. Kung yung pang check-in, yun yung malaki para kay Martin. Oo. Yung maliit. Yung maliit pang hand carry para sa kay Eddie tsaka kay Patty. Yun pala yun. Alam ko, yung bigat, yung, alam ba, sabihin natin, puro pero yun. Yung mga minamahal. Tao pa talaga magbubuhat? Parang ang layo Ito kasing ginagawa nila, yan puro hearsay yan yung ginagawa ng 18 Marites, puro hearsay yan, puro black propaganda, delaying tactics. Kasi can you imagine pinag-uusapan natin ngayon yung issue ni former President Duterte tungkol nga po dito sa International Criminal Court. And then susundan naman ng headline kay Vice President Sara Duterte tungkol sa impeachment. Yes. So dahil magulo na sila ngayon, napupunta sa kanila yung yung issue, napupunta sa kanila yung usapan, kailangan nilang gumawa ng segue para mapunta sa iba, which is yung tinitira nila ngayon is si presidente na hindi naman dapat, dahil unang-una magpapakita sila ng sandamakmak na pera, may maleta daw. Wala man lang sapat na ebidensya, walang bank documents, paper trail. Ang ibig sabihin ni Mimi, propaganda. Propaganda. Ayun. Ang At ibig saka boss Mike, yung yung ibabaling nila sa iba, yung diversion, yun. Diversion maliwan. Well, yun din naman talaga yan. Diversionary tactics ang ginagawa nila ngayon, mga kababayan. Kasi nga, tulad nga ng sinasabi ni Mima, ni Madam, lahat ng attention ngayon nasa Duterte. Nasa Duterte ngayon, guys. Sa totoo lang, yung kay Rodrigo Duterte, talagang 100% yan, hindi makakauwi yan ng buhay dito sa Pilipinas. Unless, nila yan. unless na mailagay sa garapon, at please lang, kapag nailagay sa garapon yan, wag nyong iuuwi dito sa Pilipinas yan at wag nyong ikakalat sa hangin yung abo ni Rodrigo Duterte. Teka lang. Bakit? Bakit? Kasi nga, malas. Teka lang, sobrang init ng lamig sa kagat sa Bengador. Pero pwede ko bang Yan ang tutukan yung sinasabi sinabi ni ko Mima? Sobrang init ng Bago ka magsalita ko, Sige lang. susugang ko lang kasi sabi niya, pinapaabot nila kay Pangulong Bongbong yung male-maleta. Hanggang kay Martin lang yan Meron tayo naman kasi. Ito lang. Sa lahat. Bakit nga ba? Ito para matapos na. Para matapos na. Gusto na natin tapusin yung usapan Kasi total naman, winawalang yan yun na naman si Presidente. Correct. Tinatarantado nyo ng harapan na ganyan. Martin, magsalita ka na. Ikaw na lang inaantay namin magsalita. Correct. Hoy, alam nyo, mga minamahal, yung ginagawa ng mga DDS, classic playbook nila yan yung maglalabas ng whistleblower, yung gumamit ng mga uniformed personnel. Biruin nyo yung Philippine Navy, balak pa nilang sirain. Tapos ang ginagawa nila, nagpapapresscon lang sa social media instead na tumakbo sila sa tamang forum at doon sila mag-report. Diba? Tapos inuulit-ulit nila yung kanilang script hanggang sa maging totoo, which is, diba, nakakaano yan tawag dito, nakakatakot yan para sa mamamayang Pilipino kasi ginagawa na lamang nilang normal ang paggamit ng fake news. Kumbaga nasasagasaan dito ang katotohanan at ang hustisya. Classic playbook yan ng mga DDS. Alam nyo, ma'am, tsaka boss Mike. Oo. Diyan sa sinasabing pagsugpo ng fake news na yan, alam niyo sa totoo lang, basic lang din naman yan Nasa nasa sa kamay na rin naman ng mambabatas yan Kasi for example, tulad niyan, may gumawa ng fake news, cyber libel, kasuhan ng cyber libel. Magkano lang bang piyansa? Oo nga. Tapos,
makakapagbayad ng piyansa, then after that, ano mangyayari? Wala din. Laya. O ngayon, kung ang gawin ng mga mambabatas natin, i-revise yan, i-revisahin. Yung Batas na yan. yung batas na yan, di ba? Tapos, lagyan ng mabigat na parusa. Kasi Correct. unang-una, 1987 Constitution pa yan. Gamit na gamit at Gamit na gamit na abusado natin. na. Abusado na natin. Sila pala, sorry. Kawawa pala yung mga mga nasampahan ng cyber libel. libel, Kung ang masusunod yung gusto ni ni Tiger 99. Pero Kawawa pala si Nulo. Ito pa nga, bossing kung, for example, kung isang public official ang nakagawa ng fake news, automatic, bigatan nyo na, di ba? Perpetual disqualification plus, lagyan nyo ng kulong na, pagpalagay natin, 6 na taon. Kulong. Tapos, kulong, 6 na taon na kulong. Tapos may multa na, pagpalagay natin. Pero kasi, Tiger, merong parusa talaga yan, 6 hanggang 12 taon. Kapag ka napatunayan, depende sa judge. Ngayon, kung parang sinasabi ni Tiger na yung pagbibigay ng bigat, kung kailangan natin na doblehin at mas mapadali yung proseso, yun ang dapat gawin. Pero ang sasabihin ko, hindi